punta po tayo sa questions or meron kayong mga comments. May mga gusto kayong balikan, ipa-clarify kayo po all. So, ito po yung time natin for discussion. Pwede kayo mag-raise ng hand dito sa Gmeet. Pwede rin kayo mag-type doon sa chat. Wait lang. Okay, sige po. Si Ziara ay maglilive na. Okay. Good evening kay Ziara. Sino nga nag-chat? Joel, may recording. Meron daw, sabi ni Deacon Gino. So, kaka-chat lang ni Deacon Gino kanina. Na-record po. Ayan. So, upload na lang sa YouTube. Sige, si Arvin. Go, Arvin. Hello. Clear ako, Pas. Hindi naman choppy. Masa lang talaga sa mobile data. Okay, clear bro, clear. Tapos yung namin, Wi-Fi. Pero sige, simulan na natin. Share ko muna yung mga reflection. Yung questions ko. Medyo marami to kasi iba din dito galing kay Arvin. Sige. So, start muna tayo ng... Sorry. Mahaba. Sige. Short reflection. So, una muna, pasahin mo yung number 1. Na-remind din ako dito. Salamat, bro, John Paul. The impact of total depravity is evident societally, and we must be ready to make a defense against a morally bankrupt society. Of course, sweeping statement to. And may trend kasi yung mga lipunan natin dahil sa total depravity. So, yun. Number 2, ito, narinig ko rin tong quote kay Dr. Jordan Peterson ba yun? Yung reducing the cultural differences for gender will inadvertently increase the biological differences for gender in society. Isa to sa, ang ad niya tingnan kasi, itong mga aim na mga modern, mga feminist, mga radical, societal na mga tao, tsaka itong mga political na mga tao na to, tinatry nila mag-aim ng equality through the means na alam nila, through the means ng paraan ng tao. Pero ang nangyayari, bumabalik pa rin sa creation mandate na dahil nga sa may biological differences yung tao, kahit anong pag-stamp mo dun sa cultural differences, sa pag-set up ng equality, babalik pa rin na may differences pa rin yung tao. So yun talaga na fundamental na realidad ng Ebanghelyo, realidad ng Diyos, at realidad ng creation niya. Hindi kayang baligtarin ng tao kasi Diyos may akda Kaya yun yung kumpiyansa natin na yes, sabihin na natin nagkakaroon ng victories din yung mga tao ng LGBT, yung mga kung ano ng mga organisasyon na laban sa Ebanghelyo. Pero alam natin yung Diyos pa rin yung mananaig sa huli. That would lead us to the third point. It must be upheld that our gospel victory in Christ is evident in His preservation of His church up to the modern age, up to our present age. Ito yung bagay na kahit anong siguro, ika nga nila, kahit saan man view natin eschatologically, future hope natin, alam natin yung Diyos nagpe-preserba sa atin. Siya yung tutulong sa atin sa kabila ng mga ganitong mga kinakaharap natin sa modern times natin. Ito yung siguro yung modern crusades natin, yung modern challenges, yung modern issues natin. Nawa, alam natin, naging faithful yung Diyos simula Old Testament. Nakikita natin sa progression ng redemptive history. Kaya salamat sa Diyos doon. Dahil hindi niya tayo pinapabayaan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, binibigyan niya pa rin tayo ng kakayahan, ng kalakasan. Hindi galing sa ating not deserving of our goodness, but all because of Him. All because of His goodness. Kaya salamat sa Diyos dito. Salamat sa study, bro, John Paul. Kaya yun lang yung mga reflections ko. So, sa questions, medyo daw ito, bro. Pero ano lang naman, pwede naman pasadahan na mabilis. Yung mga, kung masagot naman yung ibang parts. So, yung sa una kong question, ito kasi common to sa mga corporations, sa mga private organizations, or kahit din naman sa communities natin. Yung number 1 talaga na question lagi is, how can we minister to those heavily engrossed or yung mga talagang babad sa LGBTQIA+ na impluwensya? Paano natin sila mamiminister na tayo mismo din, hindi na impluwensya nila pabalik ng masama? So may issue kasi dito na pag nag-engage tayo, pwede rin tayo ma-hook kung mahina yung natin, yung conviction natin.
So, anong mapapayo mo dito, bro? Or sa inyo rin, brothers, kung may tutulong kayo dito. And number 2, what do we do when organizations promote agendas counter to our beliefs in the gospel? Ito kasi yung question ng, do we boycott? Do we leave our jobs if our company ends up going against the gospel? Yung mga ganun na mga concepts. Kasi usapin to na radicalism eh. Yung pag-iingat natin sa application ng radicalism. How do we apply a proper radical approach sa mga ganitong situations, lalo na sa mga private companies and organizations? Sa third question ko naman, paano kung sila naman din pumalag sa atin? What do we do when we face censure? Unilateral opposition for dahil sa gospel na paniniwala natin. When those in the community go against us kasi naninindigan tayo sa ebanghelyo, ano yung mapapayo natin sa ganun? So number 4 din, moving from that, how do we protect our families and churches from those, what do you call that, yung mga culturally poisonous na beliefs? What do we do? Yung sa concept ng pag-protect sa natin, mga beliefs din natin. And lastly, parang to end on a positive note, how did Christianity develop a culturally profound society? Or how did Christianity help make our societies flourish? So yun lang naman yung mga questions ko. Thank you, Arvin. Pero halos may mga similarity, no? Yung mga questions. Siguro pwede natin pag-isahin yung 1, 2, 3. Paul, kung gusto mo. Kasi yung may kinalam, yung number 1, paano makapag-minister na hindi na-influence. Pero ganun din eh. May sa number 2, meron ding contact. Paano mapopromote yun? Kasi counter sa belief natin. Tapos, kapag pinromote nila, tas ayaw nila sa belief natin, masasensure tayo dun sa number 3. So, baka ma-wrap up mo yung 1 to 3, Paul, kung able. Ayun. Thank you, bro, sa reflection and sa questions. Actually, ito yung reflection ko din eh. Talagang depravity talaga eh. Yung nabanggit ni Augustine kanina na may kalayaan nga sila, pero hanggang saan yung kalayaan na yun? Si Augustine pala Calvinist. Anyway, ayun siya. Bounded pa rin talaga ng sin yung kanyang liberated concept na ni Foucault. So, dito tayo sa question mo, bro, na how can we minister? What do we do? What should we do? I think naging gracious yung Diyos sa akin kasi sa experience ko, kapag mayroong mga ganon na mga LGBTQIA, for example, na mga agenda sa isang company, I voice out and walang retaliation na nangyayari. Nag-voice out ako, not in a manner na parang rude protestation. Ang ginagawa ko personal kung kinakausap yung HR or yung boss. So, kinakausap ko yung HR or yung head teacher namin, ganyan, or pag may pwede ako makausap sa admin, nakikipag-engage ako. Sinasabi ko, I cannot participate on this one kasi ganito yung religious beliefs ko. And I think ang pinakamasalimuot na part doon is kailangan sa simula maging firm ka at consistent ka dapat. Kailangan yes bro. Kailangan firm ka sa una pa lang, pero dapat ang attitude mo talaga is humble protestation. Kasi siyempre iniisip mo din yung trabaho mo eh. Kasi hindi mo po pwedeng ako na dito, isa ako dito. Maliban na lang kung sobrang outright na nung kasalanan at wala ka na talagang escape para at alis ka na talaga. As in, kagaya ngayon, meron talagang mga companies na kailangan i-adapt mo yung kanilang Unang-una, dapat i-consider mo, huwag kang mag-apply doon. Kung naghahanap ka ng trabaho, huwag kang mag-apply sa mga alam mong magkakaproblema ka sa faith mo. Lalo-lalo na kung sobrang adamant mo dito sa LGBTQIA na problem.
So kailangan consideration mo palagi sa mga gagawin mo is how does this coincide with my faith? Secondly, kapag nandun ka na, kailangan firm ka. Kailangan i-establish mo na meron kang belief system na sinusundan, and kailangan vocal ka and pinapakita mo sa kanila na sumusunod ka talaga doon. Kasi kung hindi mo gagawin yon, sasabihin nila, ay, ano naman yan eh. Susunod yan. Tayo pa ba? Ano pa ba tayo niyan? Papabayaan ba tayo niyan? May ganun kasi talaga eh. Sabihin nila, hindi, sa ano lang naman yun eh. Sa Sunday lang naman yan ganyan. Pero dito, pwede yan. Mahirap yun. Kasi ang sinisira mo, hindi yung pangalan mo. Pangalan ng pinapalatayan mo yun eh. Pwede pala maging Christian on Sunday. Pagdating ng Monday to Friday, supporter ka ng LGBT. Ang galingan na. Hindi pwede yun. Kailangan, does this mean kailangan ba maging, sabihin mo, ay, ayoko sa ginagawa mo, bakla ka. Ganon ba? Hindi ganon. In my experience, ang ginagawa ko, tahimik lang ako. And I resign from the situation kapag nagdi-discussion na sila ng ganon. Tapos, kapag tinanong nila ako kung ano yung viewpoint ko, diretso, sasabihin ko, ay, pasensya na kasi ganito ako eh. Ganito ang paniniwala ko. And nire-respeto nila yun kapag naging honest ka, actually. Bibihira yung ma-encounter mo na magre-retaliate na maghahamon talaga ng away. Bihira yun, yung makakaharap mong ganun. Kung talagang yun yung kabuhayan nila, magagalit sa'yo yan. Pero kung yung natural lang, katrabaho mo lang, maniwala ka, wag kang matakot. Kausapin mo lang diretso at maging honest ka lang, magigets nila yan. So, sa company naman, kapag ganun, nakakaharap ka ng censure, if your conscience really can't agree anymore, wala na talagang paraan para ma-reconcile yung relationship mo doon sa trabaho, umalis ka na. Madaling sabihin, pero mahirap gawin, pero yun ang tamang gawin. Kaysa ang isakripisyo mo yung Diyos mo. We're not saying na kaya mong isakripisyo yung Diyos, pero in the sense na ikaw yung paghawak mo sa Diyos. Kasi it starts with little compromise eh. Okay lang yun, sige, tatawagin ko siya na her. Okay. Sige, pero ako alam ko talagang Christian ako eh. Okay, sige. Talaga bang pwede yung ganun? In the long run, pwede ba talaga yung ganun? So you need to be true to yourself and to the conscience. Kasi ang Diyos ng conscience is si Kristo. So, if you are facing censures and wala na talagang reconciliation na nakikita with the management and your actions, it's better to resign. Pero I would suggest na wag tayong I always go doon sa part na kailangan humble tayo na nagpo-protest. Kasi syempre, trabaho yun eh. Humble tayo na nagpo-protest. Kapag kaya ma-deal it privately, do it. Kung hindi na talaga kaya, you can do it publicly. Nasa constitution pa rin naman natin na meron tayong religious freedom and religious protection to practice yung belief natin. You can go that far. Pero it's either you be firm or you go out. Ganun siya, bro. Nakikita ko. Sige, sagutin ko yung number 4. How do we protect our families and churches from culturally poisonous beliefs? I think very useful dito yung principle ni Pastor Erdy. Mag-establish ka talaga ng family worship. Ayan. Talagang establish mo sa family mo yon. Ipakita mo na ganito ang sinasabi ng scripture. You don't need to be scientific sa family mo. You don't need to be technical sa family mo. You just need to read the scripture and the scripture will live out yung truth niya sa family mo. Ganun siya. Sa church, I believe kailangan yung church
ma-encourage na magkaroon ng mga intellectual discussions. Huwag mag-shy away sa mga discussions na ganito. It's not although iba-iba tayo ng limitation cognitively. Nasa reality naman talaga yun. Pero we should encourage everyone to participate. And kailangan merong reciprocal dynamics yan. Yung nakikipag-discussion ng ganito, ng mga ideas, kailangan marunong ka magbaba nung terminology mo. Kailangan marunong ka magkapag-communicate sa tao na maiintindihan ka. Siyempre, paano mo i-engage yung church kung ikaw mismo nagpipiling matalino ka sa church? Na, ako lang nakakaalam nito. Hindi ganun eh. May encourage mo yung intellectual discussion sa church kapag ikaw mismo humble ka sa pakikipag-usap nun. Na pinapakita mo kailangan natin pag-usapan to. This is a current discussion. You can also ask pastors na magkaroon ng discussion na ganito. Kaya ang ganda dun sa church natin kasi merong post-sermon discussion. Natatouch yung mga societal na mga issue, yung mga personal issue, yung mga relational issue. Ang galing. Nagkakaroon ng conversation. I think yun yung mapapayo ko dito. And we should foster yung enthusiasm sa word within the church. Enthusiastic dapat tayo kapag ang pinag-uusapan natin is about the doctrines of God and the doctrines of the Scripture. Dapat mas nagkakaroon tayo ng interest pag-usapan yun. Alam kong mahirap, pero kailangan kasi ang identity natin Kristiyano eh. Hindi tayo Paul plus Christianity. Hindi ganun eh. Una muna yung Christianity natin bago yung Paul. Kasi I was crucified in Christ, diba Galatians 2 kanina. Mabigat siya, pero liberating. Yan ang totoong liberation. Kasi hindi mo na kailangang mahiya, mag-shy away kung wala kang alam, matututo ka. Nasa church ka eh. Kung matalino ka or may alam ka, makakapag-share ka. Yun yung dynamics niya. So, I think dapat yun yung i-develop sa church in order to counter yung mga poisonous beliefs. First, kailangan makita natin na walang poison na maglalast sa truth ni Christ. Kasi kinrush na niya yung bungo ng poisonous snake. So, kailangan engage tayo doon and may enthusiasm dapat tayo sa discussion about the word. Huwag natin i-think na kapag nakikipag-discuss sa word yung brother or sister natin na nagmamagaling siya. Hindi dapat ganun ang unang assumption. Ang unang assumption natin is, wow, nag-effort siya mag-aral. Kaya may pag-usap na ako dito. At ganun. At ganun ang natin, i-foster natin sa church. How do we go against the culturally poisonous belief? Engage with your church member as if family mo sila. Yan. Ayun bro. Sa 5 naman, how did Christianity develop a culturally profound how did Christianity develop a culturally profound society? It depends kasi kung ano ibig mo sabihin eh. Pero pwede naman yan yung maging vocal tayo sa mga alam nating anti-God na mga laws. For example, maganda yung nangyayari sa Philippines kasi may boses yung mga religious and yung mga Christians. So, kagaya nung nakaraan yung St. Paul. Nag-release St. Paul University sa Manila. Nag-release sila ng statement although Catholic sila, nag-release sila ng statement regarding their position on divorce. Against sila sa divorce. University yun Yan. So, ganun siya. Kasi yung tanong mo, how did Paano ginawa before? Or paano gagawin? Yun ba? Ano ba yung tanong mo? Pwede rin. Ayun man din, bro. Naman siya, open naman siya for present, past, and future. Already but not yet, ganun. Mga ganun. How did?
naging Christian sila. Yung mga, kagaya ni Calvin, nagpaka-Christian sila Calvin. Although meron tayong mga kailangan pag-usapan doon, distinctions doon. Pero ang essence talaga, nagpaka-Kristiyano sila eh. Even to a point of martyrdom. Paano nagkaroon ng Bible sa China? May nagpunta doon na missionary. Paano nagkaroon ng Christianity sa India? Or ng understanding na mali yung mga ginagawa ng culture ng Hinduism. Meron doon nagpunta na missionary, William Carey, and nag-go against siya sa society na meron doon. And ang naging kanyang defense is according sa scripture. So, nagpaka-Kristiyano sila, not in a grand manner, you know. Even yung yung simpleng pagiging Kristiyano mo sa bahay, sa labas sa trabaho, ang laking impact na nun eh. Isipin mo, ilang Kristiyano ba yung nakikita ng mga, yung totoong Kristiyano nakikita ng mga katrabaho mo or ng mga nakakasalamuha mo. Ang laking impact na nun yung makikita nila na merong nag-i-stand talaga sa truth. Ayun bro, I think yun yung naiisip ko sa limited kong utak. So, kung may additional kayo doon, pwede naman. Ayun po. Salamat din, bro. Salamat. Siguro madadagdag ko yung regarding doon sa 1, 2, and 3. Naalala ko yung kwento sa Daniel. Yun, sa Daniel chapter 5. Same na same. Parang nga na Shadrach, Meshach, and Abednego. Siyempre, hindi naman tayo ibabato sa apoy. Pero yun yan, kung dumating nga sa punto na lumala yung situation, maging handa tayo na masabihin natin na hindi kami luluhod, hindi kami may participate sa ganyan. Dahil preserva kami ng Diyos. At kung di man kami preserva ng Diyos, hindi pa rin kami pa-participate yan. Yung dapat natin, yung paninindigan. Kaya salamat sa Diyos doon. Kaya siya yung pinangahawakan natin. Galing naman sa protect sa church at sa society natin. May impact talaga pagtayo natin bilang Kristiyano. Hindi dahil sa kakayahan natin or sa kagalingan natin. Hindi ginagamit tayong instrumento ng Diyos eh. Nandun yung yung influence, nandun yung kapangyarihan. Nasa Diyos, hindi sa atin. Nasa kamay niya, sa pagkilos ng spirito niya. Kaya nagagawa natin yung mga bagay na imposible sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Dahil yun nga, napakasoberano at napakapagbiyaya ng Diyos natin. Kaya salamat sa Diyos doon. Salamat ulit bro. Salamat sa inyo brothers and sisters. Ayan, salamat Arvin sa reflection, sa questions, and Paul sa pag-answer nun. Bago tayo pumunta dun sa mga follow-up ni Joel, basahin ko muna yung nauna kay Recaleb. So ito Paul, yung question niya is, paano pala yung mga hermaphrodite? So ito yung mga may dalawang genitalia. So how would we answer that? Malamang ginagamit yun ng ibang na paano sila. So anyway, ayun po. Go bro. Thank you po sa tanong. And actually, na-touch naman siya doon sa kaninang discussion ko regarding sa intersex talaga. Although, ang mahirap kasi sa hermaphrodite is, kung hindi ako nagkakamali, dalawa yung genitalia nila. Hindi ako nagkakamali. According sa nabasa ko sa mga researches, hindi naman yun pantay ng chromosome count eh. So, doon napapasok yung distinguishing regarding sa chromosome count. At saka doon sa general na attraction ng tao na yun. Oh, parang nag-subscribe ka na bigla sa sexual. Hindi. Kasi dalawa eh. Anong gagawin natin? According sa research, ganun siya sinosolve. At saka merong dominant na understanding yung tao na yun regarding sa identity nila. Hindi lang porket ganito yung genitalia na meron sa kanila is pwede na sila mamili along in the two. Pagkapanganak pa lang sa kanila, they have an understanding kung ano yung identity nila. I don't believe na sinasabi nila nalilito yung tao. Tapos magde-decide na lang siya pagtanda. Hindi ganun yun eh. Unless they can show me a research or tao talaga nagsabi, namili ako nung 50 years old na ako. Babae ako. Kasi scientific, naman tayo eh. Scientific na pursuit. So
So, scientifically, ipakita nila yung ganon. Kung gagamitin nila yun na reason for the gender spectrum and sexual spectrum, again, yung ginagamit nila is exception fallacy. Fallacious yung argument nila na yun. Hindi naman lahat hermaphrodite at actually they are doing a disservice dun sa hermaphrodite. Kasi nag-i-struggle na yung tao, ginamit mo pa siya as example as to morally claim na dapat lahat ganun. Ano kayang pakiramdam ng hermaphrodite kasi sinabi, ay, kasi may ganito may disorder to. Yung mga may kapansanan nga, ayaw nila nag-a-adjust tayo para sa kanila Isipin mo yung ganun, di ba? Isipin natin yung ganun. Ano kaya yung ganun dynamics sa tao na ganun. So, unang-una, scientifically, ipakita nila kung lito ba talaga yung tao na yun at nung adulthood na lang siya nag-decide. And secondly, according sa mga nabasa ko and nakita ko ng mga researches, may case ng hermaphrodite na pagkapanganak sa kanila, hindi nila alam yung identity nila. There is a dominant identity understanding dun sa tao na yun. And dun na nagkakaroon ng surgeries regarding doon sa kanilang identity. Ayun. Did I answer po yung question? Pwede niyo po kung follow up. Ayan, ang mag-ask ay ano ulit name niya? Recaleb? Malis na po yata. Malis na. Okay. Sige. Thank you dun bro sa answer mo. Nasagot na siya dun sa intersex nga sa lecture. Tapos napaka derogatory na ginagamit silang example para i-promote yung critical gender theory. Siguro may isa akong naisip na accepted na disorder yun. Therefore, hindi nila pwedeng sabihin normal ang LGBTQIA dahil sa kanila. Kasi sila nga alam nilang abnormality yun Kaya gusto nga nilang ayusin kasi hindi siya normal. So, hindi pwedeng gamitin nila yon as proof na pwede nilang gamitin as, bilang norm. Hindi nga siya normal So, paano magagamitin na proof sa pagiging normal? So, parang sinabi rin nila doon na hindi kami normal. So, hindi siya gamitin as proof. So, unahin ko muna yung kay Dennis, tapos yung kay Joel kasi yung dalawa magkasama, no? Yung kay Dennis Paul, ang question niya is, ano yung pwedeng defense kapag tinawag tayo na homophobic dahil sa stand natin, kahit ang pag-protest natin is with humility. So, pag tayo na ang inaccuse dahil hindi natin sila pinopromote, sineselebrate, inaagrihan, at tinawag tayo homophobic, paano daw natin dapat tugunan? Sabihin mo, ay talaga. De, joke lang. Biro lang bro. Sinabihan kang homophobic pero kahit humble ka na nag-protest. Ako naranasan ko yun pero biro lang nila. Biniro ako bigla na ay ganun ba? Homophobic ka pala? Hindi, joke lang. May ganun sila na kabig bigla. Si strong talaga personality ko kasi. So nakikita nila agad yung reaction ng mukha ko. So nag-ano agad sila, bumabawi. Pagtingin nila sa mukha mo, homophobic ka agad. Wala pa sinasabi. Challenge mo, no? O sige, ano sa sinabi ko homophobic? Ang nagiging ano ko, brother, I think the best way is to
to deal yung sa ganitong situation is wag na makipag-engage. Yaman na sila. Maliban na lang kung nasa proper forum kayo. Yan. Siyempre magkaiba yung hinihingian ka ng explanation sa proper forum. For example, pinatawag ka sa HR. Meron ka daw homophobic tendency. I-explain mo ngayon yung side mo. And I think should we siguro dadating yung question na should we repent if we call them na bakla. I think you don't need to repent, but you need to at least acknowledge na mag-sorry ka dun sa tao kasi bulag sila sa tototohanan ng ganun. Although sa akin lang to nakikita ko siya na magiging avenue siya na makikita nila na may sincerity ka dun sa belief mo talaga. I didn't mean to offend you pero it's just really ganito ang paniniwalaan ko. I don't know if that's gonna work. Pero ako ang naiisip ko talaga kapag ginanon ka, yung hindi naman siya formal na usapan, alis ka na lang. Wala kasing matinong magiging usapan doon. Kasi sasabihin lang nila, hindi, ganyan ka talaga mag-isip, sama ka talaga. Ano ka talaga, paulit-ulit na lang sila. Kasi kumbaga ang naging atake natin doon sa pagkatao nila talagang wasak ang mundo nila sa ganon. And masakit talaga sa kanila yon na sasabihin natin yung ganito. For example, nag-protest tayo. Ayun bro, kung hindi siya public or formal na forum, alis ka na lang. Pero kung hindi, you need to defend yourself and you need to defend yung belief mo. Ayun yung nakikita ko na options. Pero siguro may idadagdag si Pastor. Ayun, salamat bro. Relevant question siya ngayon, no? So, si Jesus, kasi si Jesus, inaakusahan siya ng masama eh. Wala naman siya ginagawang masama. So, pwede nating tularan si Jesus. May mga times na, katulad sabi ni Paul, sabi mo bro, umalis na lang. Maraming beses umalis na lang si Jesus. Nung pinipersecute siya, umalis na lang siya. So tama yon na talagang umalis na lang. Pero pag nasa public sphere, yung sinasabi ni Paul na formal debate, ganyan, iba yon. Kailangan mong i-engage, kailangan mong i-clarify. Kaya pag nakakarinig tayo ng mga reformers na nagde-debate, kina-clarify nila. Hindi kami homophobic, hindi namin ito ibig sabihin namin. So, kailangan i-clarify yun. Pero isang general rule, yung sinabi ni Jesus na love your enemies, do good to them that hate you, pray for them who persecute you. So, ano yan, general disposition. Tumakas man tayo, or umalis man tayo, or i-engage man natin sila, iba-iba yung setup. Pero yung general disposition is, yan, pag-pray pa rin sila, depende sa relationship, i-serve sila. Kung family member mo, mas pakita mong disagree ka sa kanya, pero sabi ni Paul Washer, out-love them. Pinapakita mo pa rin yun. Depende yun sa relationship. So, additional ko yun sa sinabi ni Paul, saka binakapan ko yung sinabi ni Paul mula sa testimony ni Jesus mismo. Sige, so, kailangan lang maging ano rin tayo doon, no? Maging thick-skinned tayo. Dahil kapag nag-stand tayo sa truth, meron talagang mga unfair na criticisms na matatanggap tayo bilang Kristiyano. Hindi mawawala yan. So, may kailangan talaga nating doon mag-stand. Kahit na magsalita ang mundo laban sa mga faithful na Kristiyano. Tuloy ko yung question, Paul, ni Joel. So, may kinalaman to kay Arvin. Dalawa. Yung una is, papaano daw
mag-adjust yung nagkamali na sa simula. Example, 10 years na silang LGBTQIA affirming, pero ngayon lang sila nakapakinig ng lecture na to. Anong dapat gawin ng ngayon lang namulat sa truth na matagal na silang affirming? Kumbaga na-convince sila, bro. Na-convince sila, malito, tama pala ang Christianity, mali pala itong pinaninindigan ko. Ayun, paano mag-adjust yung nagkamali na simulan mo sa affirming company pero ngayon I think hindi naman kung ganun yung disposition niya, for example, naging disposition niya talaga is nakita niya na mali ito conscience yon. So, the fact na merong ganoon sa conscience mo, you should follow your conscience. Because Christ is the Lord of conscience. Hindi tayo aalis doon sa fact na ganoon. Kung nakikita mo talaga siyang mali, ibig sabihin pala, Paul, pag hindi ko nakikitang mali, pero gender affirming okay lang. Hindi rin. Iba rin yung dynamics nung gano'n. Doon na papasok yung mga, syempre, dapat may church ka. Hahayaan ka ba ng mga church members mo na doon ka nagtatrabaho? I think the church members are accountable sa mga ganong members nila na nagtatrabaho sa alam nilang critical gender theory affirming na company nang hindi man lang nila kinakausap tungkol doon. Kailangan nilang kausapin yun. Okay ka lang ba talaga dyan, bro? Parang ganon. Bro, parang ganito yung nakita ko sa company. Paano ba nagiging dynamics dyan? Okay ka lang ba? Kamusta naman yung conscience mo? Yung ganon. Time doesn't matter sa truth. I think ganon siya. Mahirap talaga na ganon. Time does not provide us an excuse to follow the truth. So the relevance of experience is only relevant to our experience. So, pero the relevance of truth, it must permeate even to our experience. Hindi porket comfortable ka na doon is actually meron akong nakausap na ganyan yung dati kong professor, pero di siya about LGBTQIA. Meron siyang kaibigan na may calling sa pagpapastor, nagtatrabaho sa DLSU, De La Salle University. Tapos dahil nakita niya talaga yung calling sa pagpapastor, umalis siya sa DLSU. Naging pastor siya. I think it extends yung ganong principle sa ganito. Isipin mo DLSU na yun, tenured yung tao na yun doon. Tapos maganda yung status niya. Na siya, associate professor. Ang taas na nung salary grade nung ganon. Pero nag-hit pa rin siya din sa call to become a pastor. I think it extends even to the Christians na walang calling pero called by Christ, di ba? Kasi kung hindi na yung magpapakatotoo doon at nauuna yung natin. I don't want it to come from me kasi baka matest ako dito. Pero it must be said. We should follow Christ rather than Caesar talaga. Walang iba paraan eh. Kung talaga, malala talaga at wala na talagang paraan na hindi mo ma-negotiate dun sa company mong ayoko po mag-participate sa ganito. Kaya pwede naman yun, i-negotiate mo talaga sa kanila na you're just here for the job and after it, wala nang ayaw mo ng ibang commitment other than your work. Ayaw mo na makipag-commit dun sa mga activities nila sa LGBTQIA. I think okay lang yon. As long as hindi ka talaga nagpa-participate, kung sa conscience mo hindi mabigat yon. Pero kung meron ng bigat sa conscience mo pero pinipilit mo pa rin magtrabaho doon, parang yan sa Lord's Day. Pare, convince ka talagang whole day yung Lord's Day.
Pero may trabaho ka ng hapon, may trabaho ka ng umaga, hindi ka nag-lurch day ng buong araw. I think hindi ka iba to dun sa situation na ganun. Ako, ang ginawa ko dun sa akin, umalis ako sa company ko eh. Talagang sabi ko, magre-resign po ako kung hindi nyo bibigay sa weekend ko. Ayan, napag-negotiate ako. Pero nung hindi talaga binigay, pasensya na po. Ang conscience ko is magpunta ako ng iglesia ng linggo. Ayun. I think hindi ka iba itong situation na ganito. Doon kasi command pa rin ng Diyos talaga yung na-violate kapag, at yung Panginoon ng konsyensya yung na-violate kapag nag-adhere tayo doon sa alam nating mali. Ayun. Baka merong mas balance na take si Pastor doon. Ayun yung nakikita ko lang na Wala na, bro. Dun sa follow-up question ni Joel, ko lang, ito yung follow-up ni Joel sa nakasunod. Yung status, yung event, paano daw kung yung militant advocates yung company at employees office at yung Christian ay nahihirapan mag-self-control na maging gracious sa disagreement or may weakness sa homosexuality. Yung main question, marirecommend mo ba na huwag na mag-apply sa ganong company or mag-resign na? May problem siya sa self-control to be gracious in disagreement and may weakness sa area ng... Kung yung number 2 sa number 2 clear yun, huwag ka nang mag-apply doon at mag-resign ka na. Kung meron ka talagang weakness regarding that, we understand that we are, according kay Martin Luther, di ba, simul justus et peccator, pero hindi yun dahilan para i-consider mo na pumasok doon. At hindi yun dahilan para i-consider mo na huwag mag-resign. The fact na meron kang weakness doon, you should go away. Sabi nga, flee from sexual immorality and extend sa ibang mga sins. Kasi si sexual immorality ay ibig sabihin, yun, one of the highest sins, kumbaga. So, yung mga lower sins, dapat ganun din yung principle mo. Hindi porket nasa higher yung flee, it's a lower, okay lang, negotiate. Hindi ganun. So, alis ka, weak ka doon, wag mong subukan. Sabi ni Duterte, umalis ka na dyan. Self-control to be gracious in disagreement. Ako, to yung position ko dito, I think pwede kang magstay basta meron kang Christian brothers na nakakausap. Pero kung self-proclaimed Christian ka lang at wala kang church, it's better to resign. Kasi hindi mo pa kilala yung sarili mo. Wala kang makukuhang wisdom from watching YouTube videos. Meron namang, of course, common grace ang YouTube videos about self-control and preachings and so on. Pero kung wala kang church na makakausap and that cultivates yung self-control mo at matetest yung self-control at mabibigyan ka ng payo to cultivate it, I think safer yung umalis ka at wag ka na mag-apply. Pero kung may church ka, pwede na magstay ka siguro. Kasi may makakausap ka na iglesia regarding it. Made-develop yung self-control mo. Pero in the long run, hindi siya po pwedeng maging dynamics palagi. Dapat there will come a time na kailangan mong isuko talaga yung company na yon, or kailangan mong isuko yung situation na yon na maganda yung opportunity pero yung kumbaga yung consequence nun sa'yo is mawi-weaken ka sa faith mo in the long run. Alis ka na, wag mo na ituloy, alis ka na doon. Kasi hindi po pwedeng in the long run ganun eh. Parang ini-expect mo na okay lang yun, babago naman yan in the long run. Hindi ganun eh. Siguro there's a time na pwede kang magstay doon, ma-develop mo yung self-control mo, pero it cannot go in the long run. Hindi po pwedeng doon ka magre-retire.
isa lang ang magiging iisip. Ako, may isip ko nun ay nag-compromise na to. May na-compromise na si brother. Kakausapin na kita, ba't nag-stay ka pa din dyan? Kasi di maiiwasan yun eh. In the long run kasi, di ba, dun sa preaching nga ni Pastor, di ba, palala ng palala, di ba? Palala talaga ng palala yan. Kaya kailangan natin magtayo ng mga Christian school. Mga Christian companies. Dapat encourage natin sa mga Kristiyano yung ganun. Kung ayaw nyo magtrabaho sa ganyan, ay gumawa tayo ng paraan. Magtrabaho tayo o mag-establish tayo ng mga companies na merong brand natin. Hindi masama yun. Part yun ng cultural mandate. So, ayun siya, bro. I think clear yung sagot ko sa number 2, pero I think mas may clear pa na sagot si Pastor sa number 1. Ayan po. Sige, Pastor. Thank you, bro. Wala na. Actually, maganda yung distinction mo sa 1 and 2. Kasi sa 1, kailangan i-cultivate din no? Kailangan i-cultivate yung self-control. Kasi hindi pwedeng kada wala tayong self-control, alis na lang. Ay, mahirap yun. Kasi mata-challenge dapat yung self-control. So, next ay kay Ate Angel. So, ang question ni Ate Angel, I think last na to, no? Apo. Kuna question. What is your opinion regarding Christians na sumasabay sa Pride Month parade with banners ng Bible verses against or showing protest sa homosexuality? Okay, so may Pride Festival, Pride Parade, tapos may mga Christians na nandoon sila na quote-unquote nag-evangelize. May Bible verses na sabi sin yun, o kaya naman yung iba ay it will lead you to hell. Ano ang opinion mo sa ganong approach? Parang yung yan sa Amerika meron yung mga kabataan tapos parang Orthodox yata, Eastern Orthodox yata yung mga kinakantahan nila ng pupunta sa impyerno yung mga nasa bayan. Useless yun, I think. Yung ganun yung sinabi ko po, Ate Angel. Yung kakantahan mo na pupunta sila sa impyerno. Useless yung ganun. Pero itong sa ganito, hirap Kasi syempre gusto mo impluwensyahan sila. Pero ayaw mo din naman mang-provoke. Kasi alam mo dapat yung pinapasok mo pag ganyan. Talagang sasaktan ka nila. Alam nyo ba, according sa psychological research, ang isa sa mga pinakamararahas na mga murder is gawa ng mga homosexual. According sa sa forensic studies, ang pinakamalalang pumatay or pinakamalalang mang-abuse physically, lalo na is mga gay homosexual, mga lalaking gay. So and nananakit talaga sila kasi nandun sila sa crowd nila alam mo dapat yung pinapasok mo pag ganyan. I don't know kung nagsisik ka ba ng martyrdom kaya gagawin mo yon. Valid ba yung pagsisik mo ng ganon? I think same ako sa position ni Pastor dati na mention kasi ni Pastor na yung street preaching, di ba? Maganda si street preaching pero hindi mo nakakausap personally yung mga tao. So yung disadvantage niya is para ka lang maingay na simbal. In my perspective po para ka lang maingay na simbal sa harapan nila na nagsasabi na pupunta silang impyerno. So maganda siguro na mas may usapan yung face to face talaga nakakausapin mo sila. Pwede siguro yung wala ka ng slogan, bigay ka na lang ng flyer. Ganyan. You wanna talk about your experience about this, you can contact me, we can talk about it. Ganyan. Yung ini-invite mo talaga sila sa isang proper na usapan. Kasi kapag ganun po, ang lumalabas, provocateur tayo Yung
ako talaga, ang personal conviction ko, hindi ako gagawa ng ganon. Siguro yung ko lang, ang gagawin ko is, makikipag-usap ako sa mga tao. Pero yung ibabarage ko na pupunta kayong impyerno. Or sige, gawin natin mas realistic. Yung nakalagay is John 3:16. For God so loved the world. Pero kasi hindi maiiwasan yung fact na ang iisipin agad nila is yung negative nun eh. So, imbis na mas ma-invite mo sila to have a discussion about the gospel, ang nangyayari, dahil nasa in-group sila, nandun sila sa community nila, ang tendency kapag nasa in-group kasi at tao, psychologically, mag-retaliation ng unang response. Boo! Ayoko sa'yo. Huwag mo kausapin. Yan talaga, psychologically, ang unang response ng tao kapag kasama niya yung grupo niya is retaliation doon sa nag-go against sa group nila. In any field yan. Kaya tayo, di ba? May napanood tayong iglesia, nagagalit nga tayo minsan eh. Para pinatatawanan pa natin. So natural tendency ng tao in our sinfulness yung ganon na nagre-retaliate agad tayo pag nasa in-group tayo. So I would encourage to have a more personal discussion with people in the Pride Parade. It's not that hinahayaan natin sila. It's that naiintindihan natin yung dynamics ng reality na maaring saktan nila tayo, maaring umabot sa point ng pananakit, maaring umabot sa point na imbis na mas ma-invite natin sila, lalayo sila. Pero I don't discourage of doing it. Personally, hindi ko siya gagawin pero I don't discourage of doing it. Ang approach ko is kausapin personally. Yung hanggat may makakausap ang isa, yun ang gagawin ko. I don't know kung nasagot po siya, Ate Angel. Ang gusto kasi natin when it comes to evangelism, yung maximum understanding ng makikinig. Hindi lang natin gusto na parang may passing by lang na makita nila. Tapos very valid din yung nabanggit mo, Paul, na nandun sila para i-celebrate yung sin. Sabi ni Jesus, at pinaka-probable talaga nun, i-disregard talaga nila kahit anong klase ng religious na hindi kampi sa kanila. Sabi ni Jesus, do not throw pearls to swine. Ayan. Wag daw nating ibigay yung perla sa mga baboy. Na sense, kung hindi nila papahalagahan yung gospel at alam na may agad tayo. Ang isa ko na kanina, ba nagsasalita ka, bro, pupunta ba tayo sa isang X-rated bar? Tapos maggaganon tayo ng adultery will go to hell. Adultery. Kumbaga, same scenario, parehong sin, parehong ginagawa, parehong sineselebrate. Pero sa isang bar ba, papasok tayo, tapos sabihin natin, adultery sin. So, may mga differences yun, of course. Pero mas maganda, I believe, yung ginagawa nila Doug Wilson. Ang ginawa nila recent lang to, ngayon 2024 lang. Pumunta sila sa isang university campus na puro liberal, tapos nag-hold sila ng forum. Yun, ganda. May moderator. Nagsisigawan yung mga college students, pero may moderator. Kaya sabi, kalma lang kayo, isang tanong lang, ready silang sagutin, tapos nanghehekel talaga. Pero may sense ng order. May sense din na napapakinggan yung sinasabi nila. Kaysa sa ganong setup na nasa field lang kayo, walang conversation na nangyayari, hindi na paparating yung good news. Hindi na paparating yung gospel. May barrier May barrier. At as much as possible, gusto natin maximum understanding, maintindihan nila. At kung magulo, hindi nila maiintindihan. Kung
maganda yun kung sa isang Pride Parade, may isang kwarto kayong i-rent malapit doon, tapos welcome kahit sino. Pero may moderator. So, medyo mahirap gawin yun, pero ang gusto kasi natin, may conversation na mangyari. Katulad ng sinabi mo, Paul, na one-on-one na lang. Mas ano pa siya, mas productive pa siya kasi meron kang napakinggan at may nakausap ka. Mas maganda yun kaysa sa parang sinugod lang sila without any parang conversation stopper siya. No. No. Sorry po. So, yun. Baka may addition na ganun, Paul. Naisip ko din, Pastor, yung sa Great Commission, di ba? Ang utos kasi ni Christ doon is teaching them all that I have commanded you. So the command is to teach, hindi mang provoke. Although you can say na semantics lang yung ginagawa ko, pero doon kasi yung dynamics na ang foundation ng teaching is merong understanding doon sa pinag-uusapan. Merong conversation. Hindi siya yung pinoprovoke mo. Kasi hindi naman tayo apostles eh. Siguro kung we have the power of the apostle, although of course we have it. We have the Holy Spirit. Pero iba yung calling nila eh. Kaysa sa atin. Kagaya ni Pedro, 2,000 yung na-convert niya, di ba? Ayun, Pastor. Ayun yun na. Saka yung kay Peter, nakinig sa kanya eh. Dahil pista talaga yun religiously. So, ano yun? So, open ang conversation sa religion. Doon sa gano'n. Sa sila Jesus, sila Paul, pupunta sila palagi sa temple. Doon sila nagpe-preach ng gospel. So madalas pag may pinupuntahan si Paul na sa missionary journeys niya, unang pinupunta niya temple. Pag walang temple, synagogue. Si Christ din ganun, ano? Si Christ din ganun. Kada punta niya doon sa may list opposition kung saan siya tatanggapin. Nung hindi siya tinanggap sa bayan niya, di ba? Yung bumalik siya sa Nazareth tapos ayaw sa kanya, umalis siya. So, bihira si Christ na siya yung pupunta sa again sa kanya. Madalas Pharisees ang lumalapit sa kanya eh. Hindi siya yung lumalapit sa Pharisees. Siya yung nilalapitan ng gulo. Hindi siya yung pupunta dun sa never siya pumunta sa Sanhedrin. Sabi niya. Maging yung Matthew 23, di ba, woe to you Pharisees yun. Pero sa general public niya yun sinabi. Hindi siya pumunta dun sa lugar ng Pharisees para i-ano sila. Winner ni Jesus sa mga nakikinig. Oo. So, marami tayong nakita sa scripture na ganda. Hindi same approach, no? Ganda. Sige, may pahabol si Brother Richard. Siguro last na to, bro. How can we properly explain the gender orientation sa children natin? Is it good to discuss it early? Yan, bro. Sige. Ang tanong mo ba, bro, clarify ko lang, is yung ganitong ginawa ko, ituturo mo sa bata ganun? Yun ba? Paano ba? Ay, di yata marinig, bro. Hindi masyado dinig, bro Richard. Siguro kahit yung pinaka Paul, yung pinaka gist. Okay. Gist nung ganitong nangyayari na, may mga LGBTQ na. Ayan. Paano natin matuturo sa bata? Or maganda ba na ituro habang bata?
Medyo, bro. Okay na po. Sige, bro. Ayun, regarding kasi dun sa nabanggit ka, Brad, sa gender, yung kinaibahan ng gender at yung sexuality ng isang individual. Mga bata, siguro alam naman din natin yung pagdating sa orientation at sa sexual, no? So, paano ba natin to explain as their child, or sabihin natin mga 5 years old, mga 6 years old, regarding sa pag-identify nung kanilang Gender. na simple na maiintindihan ka. Okay. Kasi like Samsung yung meron sa kanila kumbaga pangit talaga na wala kasi room for tamang approach sa mga bata. Sige, bro. Siguro yung yung kung i-open mo ba sa bata itong ganto na ikaw, I don't think necessary na yun. Hindi mo kailangang i-open na mayroong ganitong problema yung society, na mayroong ganitong confusion, kasi yung society mismo tuturuan na sila nun eh. Ang ginagawa talaga natin is truth muna bago yung conflict resolution. Kailangan buo yung foundation kumbaga wag tayong reactive na ang approach dapat natin is foundation muna ng scripture, biblical anthropology about sexuality and gender. Kahit yun na yung ituro mo, okay na yun eh. Kasi matcha-challenge na yun sa school. Si school kasi ganun yung tinuturo. Ngayon, pag nagkaroon ng challenge sa school, doon kayo magkakaroon ng discussion. Kaya lang, kailangan makultivate muna yung relationship ninyo na kailangan open sila sa pag-aaralan nila sa'yo. Kailangan merong openness na ganun sa na dynamics. Kailangan simulan talaga ng scripture muna kaysa maging reactive tayo, or kaysa i-introduce natin muna si gender theory. Kasi ang naisip ko sa tanong mo, parang kailangan bang ituro sa bata na mayroong ganitong gender theory? Hindi necessary na ituro. Ang necessary na ituro sa bata is kung ano yung nasa scripture regarding gender and sex. Kung ano yung nasa creation at ano yung New Testament image nun. Doon pa lang, pag solid na yung background ng bata doon, actually, ang ganda nung yung sa pamilya nila Pastor Erdy. Sila mismo, Koy at sila Sydney, umaayaw sila pag may ganun. Kasi na-build ni Pastor Erdy na ganito talaga, according sa scripture tayo. So, I think, hindi na kailangan nung ganito ka, extensive na kailangan ituro natin yung ganitong problem. Okay kung magkakaroon ng discussion, pero not necessary na yung magkakaroon kayo ng discussion proper regarding it. Kasi bata yun eh. Medyo intellectual talaga yung topic. Medyo mako-confuse lang sila. Hindi siya beneficial doon sa bata. Ang beneficial sa bata is yung biblical teaching foundationally. Pag na-challenge, dapat makultivate na mag-open sila kung na-challenge sila. Hindi dapat, kapag na-challenge sila, ang reply natin, dapat alam mo na yan. Hindi ganun. Ang dapat ay mayroong cultivation ng openness doon sa pamilya. First, only. Kasi pamilya ang unang nilalapitan sa ganyan talaga eh. Ayun bro, sana nasagot. Ayan, maraming salamat sa mga naging discussion natin at mga productive na mga naitanong. No? So, sige po, doon na po tayo mag-end. Ako, totoo lang bro, may mga questions pa ako eh.
Pero di na ako nakasingit. Pero sa GC na lang. Sige, basta. Iyan ako doon bago matulog mamaya. So, sige. Pray po tayo.